PSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mark. Taga dito sa Sampaloc, Manila. 35 years old na po ako. 5 buwan na po kami ng girlfriend ko na 27 years old na. 3 po silang magkakapatid. Tapos kasama nila sa bahay yung nanay nila. Wala na silang tatay. At siya ang nagtataguyod ng pamilya niya. Simula daw nang pumanaw yung kanyang tatay, wala nang ibang ginawa yung kanilang nanay kundi isipin kung paano makakasurvive ang mga naiwang anak. Yung 2 niyang kapatid, pinapaaral pa rin ng nanay nila. Tapos yung nanay niya, umaasa lamang sa mga inaabot ng mga kamag-anak. Umaasa din siya sa inaabot sa kanya ng girlfriend ko. Ang kwento ni GF, bata pa lang siya, nagtatrabaho na siya. Kahit ano, pinapasok niya para lamang may maibigay sa kanyang nanay. Ako naman po sa kabilang banda, nagtatrabaho ako kung saang meron maibigay sa akin na pagkakakitaan. Wala po akong natapos, DJ Lindsay, dahil kulang sa pera ang mga magulang ko. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po ako makahanap ng permanenteng trabaho sa ngayon. Nakailang beses na rin po akong bumisita sa bahay nila at halatang halata naman na hindi ako gusto ng nanay nila.
Hindi ako masyadong kinakausap ng nanay niya kahit na yung mga kapatid niya. Nung huli, nung pumunta ako sa kanila, mainit yung ulo ng nanay niya. Siguro dahil sa problemang pera na rin. Tapos laking gulat ko nung napabaling sa amin yung galit. Sigaw siya ng sigaw. Pagharap sa amin, napagbuntunan yung girlfriend ko. Ang sabi niya sa GF ko, maghanap ka na lang ng iba. Yung kaya kang buhayin. Hindi niyong ikaw pa'y nagtatrabaho. Makikihati pa yan sa ibibigay mong pera sa amin. Maghahanap ka na lang ng lalaki. Yung palamunin pa. DJ Lindsay, alam ko na wala akong permanenteng trabaho pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi ako magsusumikap sa buhay. Hindi ibig sabihin nun, dedepende lamang ako sa pera ng girlfriend ko. Paano po ba ako magiging karapat-dapat para sa anak niya? Pera lang ba talaga ang sukatan? Hindi ko rin alam kung minamaliit nila ako kapag nakatalikod ako. Dahil lamang po sa ganito ang pagkatao ko. Ano po bang dapat kong gawin? Muli, ako si Mark at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa buong kaploan, 18 Kemboy. Wow! Makaraan po ang 9:00 ng umaga, 9:18 on the clock. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Ay nako, huy, mahirap yung ganyan. Oo, yung tipong alam mo na lang sa umpisa na hindi ka talaga betchiwara ng kanyang nanay. Wow! Oo. Baka nga kasi paano ko ba i-address ito? May mga nanay at saka mga tatay na never magiging boto sa mga jowa ng mga anak nila, di ba? No one is going to be perfect in the eyes of the parents. Walang kahit sino magiging worthy of the love ng nilang mga anak. Kaya yung mga ganyang pagsubok, no, ine-endure yan. At hindi porket nasigawan ka lang ng isang beses, talaga naman titiklop ka agad. Yan yung problema minsan ng mga tao. Nasigawan lang ng isang beses, di ba, napagdabugan lang ng isang beses. Bahala ka na dyan, alis na ako dito. Ganyan. Ganon, wala nang ginagawa, di ba? Ano ba kayo? Di ba kayo nanonood ng mga pelikula ni Andrew noong unang panahon? Di ba? Yung tipong tumutulay sila sa mga bintana, ganyan, tapos magtatago sa madilim para lang makita, makausap yung mga jowa nila. Di ba? Ano palabas yun? Donita Rose Andrew yung kasama si Robin Padilla. Di ba? Dalawa silang pulis doon. Wow!
Maraming ganyan. Pero sadly, no, sa panahon ngayon, well, good thing humahanap ng paraan itong letter sender natin na si Mark na kung paano nga daw magiging okay sa paningin ng nanay ng kanyang GF, no? Kasi yung mga bata ngayon, ma-attitudean lang ng konti, ay, tiklop agad. Bala ka na dyan sa mga ugali ng nanay mo. Ba't niya ako sisigawan? Yung mga ganon. Nanay ko nga, hindi ako sinisigawan, tas siya sisigawan ako. Ganyan kaya yung mga bata ngayon. Masaling mo lang ng konti. Ang dami nang sinasabi. But anywho, diba? The more resilient you are, yung tipong kahit anong 'di ba, kulog kidlat ang dumating sa buhay ninyong dalawang magjowa. Ang importante, hindi kayo magpapatalo sa mga nananakot sa inyo. Wow! Kasi syempre kung siya pa yung breadwinner at siya pa yung tumutulong sa pamilya, talagang magiging stricto yung nanay doon sa magiging partner. 'Di ba? Ako nung naging jowa ko si Romel, ay naku, sinasabi ko sa inyo, promise. Isang napakahabang diskusyon niyan. Parang dumaan sa hindi, kasi for the longest time, wala akong pinakilala na kahit sino sa kanila. Oo, 'di ba? Kaya naman napakasagrado nung nalaman nila na may Romel na sa aking haibo. Ganyan. But you know what? In the end, kapag na-surpass nyo tong moment na to, it's going to be worth it. Promise. Promise. Kaya kung ako sa'yo, kung sa tingin mo, yan yung pakiramdam ng nanay na aasa ka doon sa pera ng anak niya, edi prove them wrong. Diba? Minsan, kailangan natin masaktan eh. Diba? May mga pagkakataon na kailangan natin masaktan, lalo na yung mga salita. No, mapagsabihan tayo na mabigat, masakit sa kalooban para gumalaw tayo. Kasi minsan kapag hindi tayo nakukuryente, 'di ba? Hindi tayo na-shock sa buhay, hindi naman tayo, 'di ba? Hindi naman tayo maayos eh. Hindi tayo may effort, 'di ba? Hindi tayo gumagawa ng mga paraan para magustuhan tayo, or hindi natin inaayos yung buhay natin kapag hindi tayo nasasaktan, nahihirapan, 'di ba? Ipagdasal mo na sana umalis ka dyan sa sitwasyon na yan. And syempre, kasabay ng dasal, dapat gumawa ka rin ng paraan. Wow! Diba? Kung yung bang pag-aaral ang problema, di maghanap ka ng trabaho, paaralin mo yung sarili mo. O di kaya naman kung saan ka magaling, diba? Doon ka mag-focus, magnegosyo ka, diba? Kailangan lang maging straight ka with your dream or with your goal na I am going to prove them wrong. 'Di ba? Na papatunayan ko sa kanila na dapat hindi yung ganun yung pagtrato nila sa akin, na hindi ako aasa sa jowa ko, sa girlfriend ko. Wow! Prove them wrong. 'Di ba? Yan din yung problema ngayon sa mga utaunes, 'di ba? Kapag napagsalitaan sila, binabaliwala lang, binabrush off lang. May mga, sasabihin nila, may mga ganyan talagang tao, bahala sila sa buhay nila. Ganto na ako eh. Hindi ako babaguhin, ganto na ako. Mahalin nyo kung paano ako, hindi yung babaguhin ninyo ako, pare. Hindi niya talaga ako mahal pag di niya ako tinanggap, pare. While it's true na dapat tanggapin mo yung isang tao, kung sino at kung ano siya, syempre alam mo rin dapat kung ano yung mga pagkakamali sa buhay mo, di ba? Kung sa tingin mo hindi ka nagiging mabuting tao dahil sa ways mo na yan, wala kang improvement, kumbaga, ang hirap-hirap na ng buhay mo, pero ang rason mo pa rin ganito na ako, ayokong baguhin alam nga namang magbago ko para sa kanya. Wow! Ano siya, gold? Kung alam mo na hindi ka umaangat sa buhay dahil sa ganyang ugali mo, dapat meron kang baguhin, di ba? Hindi yung ipipilit mo lang, matigas lang yung ulo mo. Ilang taon ka ng ganyan, wala kang pinapatunguhan. Laging sinasabi sa'yo ng mga tao, baguhin mo yan, baguhin mo to, pero hindi mo sila pinapakinggan. O minsan kailangan mong masaktan at kailangan marinig natin sa ibang tao yung kung anong problema sa atin. Minsan kailangan tayong sampalin ang katotohanan ng buhay Oo. Bago natin ma-realize kung ano nga ba ang tingin sa atin ng mga tao. Diba? Sabi dito ng mga pangga natin, pangga, oo. Sa totoo lang, kasi ang hirap naman talaga ng buhay, sabi ni Jennifer. Mahirap naman talaga ang buhay ngayon. Nagiging practical lang yung nanay dahil pera palagi ang pinag-aawayan ng mga mag-asawa at ng pamilya. Lalo na breadwinner pa yung girlfriend mo. Dapat maging challenge sa'yo yan. Lalo na ikaw ang lalaki, ikaw ang magtataguyod ng pamilya. Tanggap ka ng girlfriend mo kung ano ka. Kaya ipakita mo na lang at magsumikap ka sa buhay. Sabi ni Jennifer yan. Gawin mong positive ang mga sinasabi sa'yo. Sabi naman ni Maybell, wala pa yan sa
hindi nakapagtapos. Oo, kasi kapatid ko hindi rin naman nakapagtapos pero tumutulong sa amin. Kahit nasa 22 pa lang yun ngayon, maganda na ang posisyon niya sa ibang bansa. Ay, ang taray. 37 ka na kuya, dapat. Kahit sabihing maliit ang sahod, at least permanente naman. Sana tinapos mo yung pag-aaral mo. Tapos 'di ba? Malamang mamaliitin ka talaga. Kasi nasa 20s pa lang siya pero siya na yung nagpo-provide tapos ikaw wala kang permanenteng trabaho. Uy. Well, may mga ganyan talagang tao. Alam mo, hindi mo talaga makokontrol yung mga masasabi sa iyo ng ibang tao. Ang kaya mong kontrolin is yung kung paano mo aayusin yung buhay mo. Alam mo, lahat naman ng tao may masasabi. Oo, magsuot ka ng ganito, may masasabi. Magsuot ka ng ganyan, may masasabi. Ang daming komento ng mga tao sa buhay ng iba, araw-araw yan. Kaya kung saan ka mag-i-improve at kung saan ka masaya, make sure lang na yung buhay mo is mapapaigi sa gagawin mo. Wow! Huwag ka masyadong nakikinig sa sinasabi ng mga tao. Basta kailangan mag-improve yung buhay mo, yung overall well-being mo. O, dahil sa mga desisyon na gagawin mo, okay, yun lang yun dapat. O, sabi naman ng mga pangga natin over Facebook, halos lahat na lang yata, no? Sabi ni Celi Antonio. Totoo naman. Sabi naman ni Rosie, di naman okay na yung lalaki ang aasa sa babae. O, sabi nga din nila. Hindi naman din talaga, pero may mga pagkakataon, aminin ninyo, sa mga mag-aasawa, di ba? May mga pagkakataon na kailangan tayo naman na mag-provide, tayo mga babae. Kasi hindi rin naman araw-araw, Pasko ang mga lalaki. Di ba? Oo, bigayan lang yan. Sabi naman ni Ate Rosie, baka naman pinahiya ka ng nanay mo, nakaharap yung girlfriend mo para matauhan ka at maghanap ka at magbanat ka ng boto talaga. O, di ba? Good morning, DJ Lindsay. True yan. Dapat talaga patunayan mo lagi yung sarili mo sa kanila. Ipakita mo kasi na kaya mong gawin ang lahat ng bagay para sa girlfriend. Sabi naman ni Lian, gumawa ka ng paraan para magustuhan ka ng family ng jowa mo at patunayan mo sa magulang nila na kaya mo na buhayin ang jowa mo. Pilitin mong magkatrabaho at isip ka ng way para maiangat ang sarili mo at someday mabuhay mo yung anak nila. Ganyan din ang anak ko. May jowang tamad. Ay, parang iba yata itong pupuntahan nito ha. O, diba? May jowang tamad. Naturingan siyang lalaki. Siya pa yung bubuhay ng anak ko. Lalo't may anak na siya sa pagkadalaga. Ay, ganon. Sorry daw, sabi. Ate Lian, sorry daw. Kaloka. So, yun lang. Always improve yourself, sa maraming paraan. Diba? At minsan, more than i-take mo negatively yung criticism ng ibang tao, mas maganda kung gawin mo yung motivation, 'di ba? Yung stepping stone mo para maging maayos yung buhay mo. 'Di ba? Depende lang yan kung paano mo i-take talaga mga masasabi ng ibang tao. May mga sinasabi ang mga tao na hindi mo na kailangan pakinggan kasi wala mang kwenta. Pero may mga sinasabi din yung mga tao na minsan magsa-strike sa iyo na parang, uy, teka lang, sa pula ko dun na. Sakit dun na. Grabe ka ha, teka ka. Uy, mga ganyan. So, yun lang ang masasabi namin, Mark. Kung kaya mong improve yung sarili mo, wala ka namang ibang choice kundi patunayan yung sarili mo sa nanay ng anak mo, ng anak niya. Lalo na kung mahal na mahal mo yung girlfriend mo lahat naman gagawin natin para sa taong mahal natin eh. At intindihin mo na lang kung saan ang gagaling yung nanay, yun yung pinaka-importante. Intindihin mo. Kasi, 'di ba? Nanggagaling siya dun sa pagiging nanay mode, no? Na tipong gusto niya maayos yung mapuntahan na buhay ng kanyang anak. Kasi sino ba namang hindi mag-wish na maging maayos yung buhay ng anak niya? Siya yung nagpo-provide. Yung anak na yun ang nagpo-provide for the family. 'Di ba? So, syempre, gugustuhin ng nanay na mapabuti ang anak ko na to dahil napakabait niya. Tumutulong siya sa amin, 'di ba? Ganyan yan. Nanggagaling siya sa pagiging nanay at hindi bilang masamang tao. Mukha lang konti. Pero hindi talaga, nanay kasi siya, kaya ganon. At minsan talagang dito natin mapapatunayan na hindi lamang sapat ang pag-ibig, sa life. Kailangan mong dumiskarte at patunayan ang sarili mo dun sa mga taong karapat-dapat na patunayan mo ang worth mo with. Diba? 9:29 on the clock. Sometimes love just ain't enough. This is so true. Kaya kung ako sa'yo, tunayan mo yung sarili mo. Sa
sa taong mahal na mahal mo, na gagawin mo ang lahat para sa kanya. Ganon yun. I don't want